Mama, Baby, Mama, sa tanghalian ko, lahat ng carrots, nabos ko lahat. ang galing-galing naman ni Ningning. Hello? Boss. Si Boss Ming ngayong buwan. Nag-reimburse na naman. Ang mahigit 200,000 para sa luxury items. Medyo kakaiba ang bill na yan. Ano ang kakaiba doon? Para sa akin lahat yan. Sa susunod, ang mga ganitong bagay. Hindi mo na kailangang i-report sa akin, ha? Tara na, baby. Mama, tingnan mo yung bagong babae. Perhong-perho sa iyo. Hindi nga? Ang galing naman. Alagang may connection tayo. Nga, Ginang Meng, kahit sa mga gamit o sa mga lalaki. Pareho talaga ang panlasa natin. Mama, bakit yung bagong babae hindi dumidikit, pero yung sa iyo dumidikit? Hindi naman siguro. Ang channel na to ay sikat sa buong mundo. Ang mga top luxury brand. Par-pareho ang kalidad ng produkto. Ginang Meng, itong dala mo, baka pek yan. Hindi yan? Itong bag na to, regalo tong asawa ko. Sa wedding anniversary namin. Imposibleng peke yan. Narinig ko yung mga bagdaong brand na yan. Kapag nadikit sa magnet, peke na. Ang asawa mo, baka naman, nakabiling pek. Impossible. Baka iba lang ang accessories. Babalik ako mamaya. Ara i-check. Meng Sining, peke ang bagong mama mo. Peke ang bagong mama mo. Baka petty. Si Papa, peke rin. Mama ni Ningning, dapat talaga i-check mo yan. At saka, pati asawa mo, ay check mo rin. Ayan, umaasa nga sa asawa. Hindi man lang makilala ang pek sa totoo. Ginang Meng, inapayuhan lang kita. Umuwi ka na at i-check mo. Ang asawa mo, nang babae ba siya? Tara na, anak. Ginang Meng, payo ko lang sa'yo. Bumalik ka at tingnan mo kung nang babae ba ang asawa mo. Si Meng Chengan, hindi kaya talaga siya nagtaksil? Lola, masakit ang tiyan ko. Ayoko kumain. Aba, ikaw na bata ka. Natuto ka pang magbasag ng plato. Mapili ka na sa pagkain. Ano? Ginagaya mo lang ang nanay mo. Ang arte-art. Ningning, Mama, Ningning. Saan masakit? Mama, ayaw kumain, di kumain. Hindi ko kayang pagsilbihan ang isang prinsesa. Magsalita ka. Ningning. Ningning. Mahal, bumaba ka na. Dalhin natin si Ningning sa ospital. Cheng An, may nangyari sa bata. Sige, papunta na ako. Meng Chengan, saan ka pupunta, Meng Chengan? Saan ka pupunta? Bumalik ka na. Dali. Iligtas mo ang anak ko. Meng Chengan, bumalik ka. Iligtas mo ang anak ko. Ningning. Tulong. Ningning. Ningning, huwag kang matulog. Dadalhin ka ni Mama sa ospital. Ningning, ikaw, magiging maayos ka. Mama, nandito si Mama. Doktor, kumusta ang anak ko? Ang anak mo ay nakakain ng tirang pagkain na nagdulot ng acidosis. Huli na nang dalhin siya rito. Kaya, nagkaroon siya ng organ failure. Pakipirmahan po ang medical emergency form.
Ginang, emergency po, bilisan nyo. AMM. Doktor, 5 taong gulang pa lang ang anak ko. Nagmamakaawa ako sa inyo. Hindi ko siya kayang mawala. Luluhod ako sa inyong ngayon. Huwag po kayong mag-alala. Gagawin namin ang lahat. Salamat. Mahal, saan ka ba talaga galing? Si Ningning. Ano na naman ang drama ni Ningning? Nag-inarte na naman ba siya? Nag-overtime ako. Mamaya na. Hindi nasa emergency siya. Mahal ko. Buti na lang dumating ka. Ngayon, Ang galing ni Papa. Eh. Basta okay ang anak ko. Ang boses na yan, Eh. hindi mo sasagutin. Wala nang mas importante. Kaysa sa inyong mag-ina. Meng Chengan. Meng Chengan, hindi ba sabi mo nag-overtime ka? Papa Meng, Meng Zirui, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, sa harap ng ibang tao, huwag kang tumawag ng Papa Meng. Apa? Meng Chengan, hindi ba? Dapat magpaliwanag ka? Ginang Meng, huwag kang magkamali. Ako ang ngayon, nadapa kasi ang anak ko. Sa bahay, mabait si Boss Meng. Nakita niya sa group chat ng mga magulang, kaya agad siyang pumunta para tulungan ako. Kaya pala. Kanina, nagmamadali kang. Lumabas, para sunduin silang anak niya? Shaylan, si Ruru at ang anak niya, wala silang kasama. Bilang miyembro ng parent committee, dapat lang nalagaan natin sila. Huwag kang magkamali. Ano ko hindi isipin? Na hindi mo pinapansin ang buhay. Ang sarili mong anak. Pero tumakbo ka para makita. Ang kabit mo at ang anak sa labas? Sinasabi mong huwag akong mag-isip mo masama? Kami ni Ruru, miyembro lang kami ng parent committee. Huwag kang magbato. Ang putik sa tao. Nag-ingay ka lang dito ng walang dahilan. Ako ang nag-iingay ng walang dahilan? Sabihin mo, ano ang tawag mo sa kanya kanina? Eh. Zirui, ayos ka lang ba? Huwag kang matakot. Ano? Naawa ka na agad. Sa anak sa labas mo? Shilan, huwag kang magkamali. Hindi siya ang anak sa labas ko. Aray, ikaw na bruha ka. Ano nang ginawa mo sa apo ko? Ikaw na bruha ka. Ano nang ginawa mo sa apo ko? Kaya pala alam nyo na. Ang kalokohan nila. Ako parang tanga. Niloko nyo sa loob ng kalutaon. si Ate Yunru sa mga taong ito. Mag-isang nagpalaki ng anak. Hindi ba't ang kuya ko? Ay naawa lang sa kanya. Kaya siya tinulungan? Ano nang ibig sabihin yan? Nga. Si Yun raw at Meng Cheng-an ay magkababata. Mabait siyang babae. Huwag ka nang mag-eskandalo. Ako ang nag-eeskandalo? Ma, anong ko lang? Binigyan mo ba? Siningning ang tirang pagkain? Ilang beses ko nang sinabi, hindi dapat itago ang tirang pagkain. Hindi dapat. Bakit mo pa rin? Siya pinakain ng tirang pagkain? Shilan, hindi mo inasikaso ang bata. Kapabayaan mo yan. Huwag kang maghugas kamay dito. Ako ang naghuhugas kamay? Sarge, kahit na ang nanay mo, hindi sinasadya. Ikaw ano? Hayop ka. Habang nasa bingit ng kamatayan ng anak mo, sinundo mo ang anak sa labas mo. At ang kabit na yan, Shilan, hindi ka pa ba tapos mag-eskandalo? Hindi ka pa ba tapos? Dahil lang sa, nakita mo ngayong gabi, na hinatid ko si Ruraw, at ang anak nila, naiinggit ka lang. Pag-uwi ko, bibilhan kita ng regalo. gagamitin mo ang pera ko. Para bilhan akong regalo? Ano nung sinasabi niya? Anong pera niya? Ano nang ibig mong sabihin? Binigyan ka na ng kuya ko. Ng pagkakataong magpaliwanag. Bakit ka pa nagagalit? Tsui, kasalanan ko. Ang gabi na. Hindi ko dapat. Ginulo si Cheng-an. Paumanhin, Tito Meng. Hindi dapat nasaktan si Zirui. Hindi mo na sana ako sinundo. Para hindi na. Nag-away pa kayo ni tita. Aray ko, baby, hindi mo yan kasalanan. Hindi mo yan kasalanan. Tingnan mo siya. Kahit ganoon na ang sitwasyon, naiintindihan pa rin niya. Tapos ikaw,
Para kang selosang asawa, nagrereklamo sa maliliit na bagay. Hindi mo kayang tanggapin kahit isang bata. Ang liit ng puso mo. Ito ba ang pamilya na pinag-alayan kong lahat? Ito ba ang asawa na minahal kong 8 taon? Sarge, Meng Chengan, hindi na ako magreklamo. Maghiwalay na tayo. Ano? Maghiwalay. Maghiwalay na tayo. Ano? Anong sinabi mo? Sabi ko. Maghiwalay tayo. Ma, ang bahay at kotse ay nakapangalan pa rin kay Shailan. Kung maghihiwalay kami, saan kami titira? Ano? Huwag na huwag mong hahayaang ang kapatid mo. Umalis ng ngalang dala. Hindi pwede. Kakaibigay lang ni Shilan sa akin ang posisyon ng general manager. Hindi pa nga ako nakakaupo ng maayos. Sabi mo magkasama tayo sa hirap at ginhawa. Pero puro panlilin lang pala. Shilan, sabi mo nagtaksil ako. Nakita mo ba ako mismo na nahuli sa akto? Lanlan, ito ang cellphone ko. Tingnan mo, kahit anong gusto mo. Hindi ka pa rin naniniwala, di ba? Sumpa ko. Naawa lang ako. Si Zirui, bata pa lang siya. Wala siyang ama. Hindi ba't mayroon pa tayong anak na siningning? Huwag na tayong maghiwalay. Sige na. Ano naman ako? Ang ipinanganak ko ang tunay na anak na lalaki. Lahat ng ari-arian ng pamilya Meng ay dapat sa anak ko. Meng Chengan, para akong sunod-sunuran. Nagsilbi sa pamilya mo ng 8 taon. Ipalagay na lang na pinakain ko ang mga walang utang na loob. Tanggap ko na. Pero hindi ko talaga inakala. Ginawa mo pa ang sarili mong anak. Napanukli sa negosasyon. Ang kasal na ito, hihiwalayan ko na talaga. Shailan, sobra ka namang ngalang puso. Alaga bang kaya mong walang ama ang bata? Tama. Hindi pwedeng walang ama si Ningning. Kayo ang dahilan kung bakit si Ningning ay nasa intensive care ngayon. Hindi ka karapat dapat maging ama niya. Ningning, kumain lang siya ng mali. Hindi naman siya mamamatay. Nasa ospital ang anak natin. Hindi ba maayos naman siya ngayon? Hindi na maganda. Bumaba ng husto ang heart rate ng bata. Critical ang kondisyon niya. Ningning. Mabuti na lang. Nailigtas si Ningning. Asawa ko. Nagkamali ako. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Babawi ako sa inyo. Sige na. Mama, huwag kang umiyak. Sabay nating talunin ang masasamang tao. Nagtaksi sa kasal. Tapos gusto pa ng buong pamilya niyang maamkam ang lahat ng ari-arian ko? Managinip na lang kayo. Sarge, Kita mo na. Si Shilan, mahina ang loob niya. Kahit kaunting lambing lang, babalik siya sa akin, na parang aso. Paumanhin po, Ginang. Batay sa pagsusuri. Lahat ng bag ninyo, ay pek. Hello, Ginang. Ang singsing na dinala ninyo ay imitasyon. ang regalo sa 8th TA anniversary. Ay pek. Ang regalo sa kaarawan. Ay pek. At ang wedding ring ay peke. At ang pagmamahal mo ay isang malaking kasinungalingan. Lahat ay pek. Sa loob ng maraming taon. Ako pala ay isang kaawang nilalang na kinain ang pamilyang ito hanggang sa wala nang matira. Meng Chengan, akala mo ba, ganito lang kadali matatapos ang lahat? Ang pamilya ninyo, gustong isama ang kabit at mangamkam lahat ng ari-arian ko? Impossible. Ipahayag ninyo. Simula ngayon ako, si Shilan, ay babalik sa Kanglan Group. Babawiin ko ang kay Meng Chengan, lahat ng mga pribilehyo. At lahat ng binigay ko sa kanya. Isa-isa kong babawiin. Gusto ng kabit na iwanan ko ang pwesto ko? Kung ganon, maglaban tayo. Tingnan natin kung sino ang magmamakaawa sa huli.
Bakit ka nakatitig pa? Kunin mo na ang damit ng anak ko. Tapos magluto ka na. Alam ko naman. Ang sunod-sunuran na nagsilbi sa akin ng 8 taon ay hindi magbabago na madali. Ikaw. Anak, si Shailan. Ano ba ang ginagawa niya? Hindi ba siya maghihiwalay sa'yo? Siya. Hindi naman. Sa mga taong ito, saan ba naman ako? Nagbigay ng konting lambing at bumalik siya agad. Ma, paniniwalaan mo ba ako? Pagbilang ko ng 3, babalik siya agad dito at magmamakaawa sa akin. 3. 2. Shailan. Anak, kunin mo na ang kumpanya agad. Para masundo ko na si Ziruiko. Ang paborito kong apo, pawiin na. Huwag kang magmadali. Kailangan nating siguraduhin na walang magiging problema. Magandang araw, Boss Shi. Mula ngayon, hindi na ako magpapaapi. Lahat ng sa akin, babawiin ko. Magandang araw, boss. Boss, napakaswerte naman namin. Binisita nyo ang tindahan. May mga bagay kasi na kailangan kong hawakan sa sarili kong mga kamay. Sige, magpatuloy na kayo sa trabaho. Huwag nyo na akong intindihin. Oh, Ginang Meng. Ikaw nga pala. Bakit? Nagbebenta ka na pala ng sapatos dito. Oh, Ginang Meng. Ikaw nga pala. Bakit? Nagbebenta ka na pala ng sapatos dito. Nako, parehong ginameng. Pero magkaiba ang kapalaran. Ang isa ay isang ginang mayaman. Walang iniisip sa pagkain o damit. Araw-araw ay gumagastos lang. Ang isa naman ay isang maliit na salasladi lang. Kailangan pang lumabas araw-araw para magtrabaho. Para lang kumita. Oh, nakakatuwa naman. Hindi ko talaga nakita na ang ilang tao ay may karapatan ba talaga na tawaging Ginang Meng? Ginang Meng, sobrang mahal kang asawa mo. Bakit hindi ka na lang bumiling ilang pares ng sapatos dito sa tindahan? Dahil magkaklase naman ang mga anak ninyo. Suportahan mo na lang ang negosyo niya at the same time para malaman din niya kung gaano kahalaga ang magkaroon mabuting asawa. Eh, kung ganyan ang sinasabi ninyo, kung hindi ako bibili, hindi ba't magmumukha akong walang pakialam? Ibigay ninyo sa akin ang lahat ng pinakamagandang sapatos dito sa tindahan ninyo. Gusto mo magpanggap, di ba? Sige, magkunwari ka lang. Ikaw, paglingkuran mo ako, sukatan mo ako ng sapatos. Ako, paglingkuran mo ako, sukatan mo ako ng sapatos. Inapasukat mo. Sa akin ang sapatos mo? Ikaw ang empleyado ng tindahan. Ako, bilang customer, inapasukat ko sa iyo ang sapatos ko. May problema ba doon? Wala naman po. Ang ibig ko pong sabihin, baka hindi po bagay ang mga ordinaryong sapatos. Sa Ginang Meng, sa inyong marangal na posisyon. Xiaoli, dalhin mo rito ang mga sapatos mula sa IAI area. Ay naku. Sa tingin ko, ang mga sapatos dito sa tindahan ay talagang katulad ni Ginang Meng. Walang kles. Sa tingin mo, ang ganitong klase ng murang paninda, pwede bang isuot? Isang peres lang bawat sukat. Hindi naman sila ganoon ka-importanteng customer. Ayoko nga. Ilabas para ipasukat sa kanila. At ang mga customer na ito, gusto man nilang subukan, hindi naman sila nakangahas. Gusto man nila, hindi naman nila kayang bilhin. Hindi tulad ni Ginang Meng. Hindi tumitingin sa presyo kapag bumibili. Si Ginang Meng talaga. Kaming mga ordinaryong tao, wala kaming pagkakataong makita ang ganito kaganda at kamahal na sapatos.
Ikaw na sales lady. May mata ka talaga. Magaling. Ginang, itong mga ito, isama na rin natin sa iyo. Araw-araw kang naghahatid sundo ng bata. At marami ka pang lakad. Siguradong magagamit mo lahat yan. Mga ginang, sabihin niyo nga kay Ginang Meng, pagdating niya sa tindahan ko, kung hindi bumili. Kapag bumili, ilang pesos agad. Italian handmade limited edition. Ang buhay ni Ginang, nakakainggit talaga. Ginang Meng, ikaw talaga ang huwaran naming mga babae. Gumastos, hindi man lang kumukurap. Inggit na inggit kami sa iyo. Ginang, paano magbabayad na ba? Gumastos ng libo-libo para lang magpangga. Sa totoo lang, ang presyo na yan para sa akin. Wala akong pakialam. Kung gayon, magbayad na tayo. Ginang Meng, ang kabuang halaga ng mga sapatos na ito ay 888,000. Bibigyan ko kayong diskwento, 880,000 na lang. Magka-card po kayo, tama? Ano po ang problema, Ginang Meng? Nakikita ko po na puro branded ang suot ninyo. Baka naman po. Hindi ninyo kayang bilhin? Ang commercial area na ito, talagang mahirap pasukin. Ang paglilipat ng kita ng palihim sa sariling bulsa, kailangan pa ng kaunting oras. Eh, hindi ba si Boss Meng yan? Ginang Meng, pwede mong papagbayarin si Boss Meng. Para sa'yo. Boss Meng, nandito po ang asawa ninyo, namimili. Halika po rito. Boss Meng, nagustuhan po ni Ginang Meng. Ang mga sapatos na ito, lahat po ay 880,000. Mura na po yan. Isipin nyo na lang po na regalo ninyo sa asawa ninyo. Ito. Kung gayon, salamat, Boss Meng. Bakit? Si Boss Meng at itong Ginang Meng ay may malalim na relasyon, ha? Tutulungan pa niya itong magbayad. Ay, itong mga ito, mga magulang din naman tayo ng mga bata. Dapat generous tayo sa labas. Para hindi tayo maliitin. At saka, ang anak natin, magkakaroon din ng respeto sa kindergarten. Di ba? Ginagamit niya ang pera ko para magpasikat sa kabit niya. Alagang kinukuha na nga lahat. Tingnan natin kung paano ko ilalantad ang pagiging mayabang na lalaki na umaasa sa asawa mo. Mabuti. Sakto ang tindahan na ito ay pag-aaring Kanglan Group at ikaw ang Boss Meng ang Kanglan Group. Isa ka ring super E. May super privilege ka, di ba? Nga, ako ang general manager. May karapatan akong magga-free sa group. Sales, halika rito. Ito, at ito rin. Ipak mo lahat tara sa akin. Sige po, lahat po ay 3.88 milyon. Sige, i-free mo na lahat tara sa akin. At itong maliliit na accessories, ibigay mo lahat sa mga ginang na ito. 8 yun raw. Lahat kami ay nakikinabang sa iyo. Wu, gumastos ng milyon para sa asawa niya. Hindi nga siya nagkamali, isang super rich si Boss Meng. Iba talaga kapag maganda ang napangasawa mo. Kapag sinabi ng boss na libre, libre talaga. Paumanhin po. Wala po kayong free pass. Pakikumpleto po muna ang bayad. Bago po namin ipak ang mga ito. Paumanhin po. Wala po kayong free pass. Pakikumpleto po muna ang bayad. Bago po namin ipak ang mga ito. Anong nangyayari? Hindi ba si Boss Meng ang may-ari? Paano nangyari na? Wala siyang free pass? Baka nagpapanggap lang siya. Ano bang ginagawa mo? Hindi mo na ako kilala. Ako si Meng Cheng-an. Bumibili ako sa sarili kong kumpanya. Kailangan ko pa bang magbayad? Tama. Wala kang pakiramdam. Hindi ka ba naniniwala? Sa isang salita lang niya, matatanggal ka na sa trabaho. Paumanhin po. Ang aming big boss po ay kinansela na ang lahat ng pribilehiyo ng mga executive sa Kanglan Group. Kami po dito Ay sumusunod lang sa utos. ang total po ay 3.88 milyong yuan. Paano po kayo magbabayad, Boss Meng? Paano po kayo magbabayad? Ano? Si Boss Meng na may milyon-milyong yaman? Gagamitin mo pa rin ang privilege mo para di magbayad? Hinding-hindi. Oh, baka naman. Si Boss Meng, wala man lang mahanap na card na may pera? Lintik, masyado akong nagmamayabang kanina. Kung di ako magbabayad, di ba ako pagkatawanan? Shilan, ikaw ang nagtulak sa akin dito. Wala akong choice kundi gamitin ang family card mo. Ay, nga pala. Nasaan na ang family card ko? Na-freeze na rin yan. Huwag na sanang umasa ang iba. Nagagastusin pa ang pera ko. Gagastusin ang pera mo. Anong gagastusin ang pera mo? Ikaw na isang. Umaasa sa pera ng asawa at walang silbi. Ilang sentimo lang ang pera mo. Pero ang lakas ng loob mong magyabang dito. Ilang milyon lang naman yan. Hindi ako naniniwala na hindi yan kayang bayaran ni Boss Meng. Boss Meng, kung sigurado po kayo sa item, pakibayaran na po agad para malok na po ang order nyo. Bakit ka nagmamadali? Siyempre bibilhin namin yan. Natatakot ka bang tumakas si Boss Meng? O nga, siya nga ay isang tunay na si. Paano naman mangyayari?
Nawala siyang 3 milyon. Kung ganun, si Boss Meng, magbayad na lang agad. I-swipe niyo po ang card. Pasensya na po. Insufficient funds po. Anong mayaman pa? Baka peking mayaman lang. Hindi nga makabili ng ilang pares ng sapatos. Tapos nagpapayabang pa rito. Cheng-an, ano ba talagang nangyayari? Bakit kulang ang balance? Boss Meng, gusto niyo pa ba ang sapatos na ito? Kung hindi, ipapalagay ko na lang. Sa display. Huwag mo itong itago. Siyempre, kukunin namin ito. Cheng-an, yung card na yon, baka sinadya ni Shilan na maubos ang laman nito. Para mapahiya ka, gamitin mo na lang ang isa pang card. Tapos ayos na yan. Shaylan, ibalik mo agad ang mga privileges ko. Boss Meng, kung gusto niyong magpakamayaman, gumastos ka lang. Para makita ang iba, ang kakayahan mo. Di ba? Shaylan, huwag ka nang maglaro. Alam kong nakita mo ako, na bumili ng gamit para kay Yunro. Nagseselos ka. Lalayuan ko na siya. Hindi ba? Sabihin mo na sa sales staff, na libre na to para sa akin. Ha? Libre? Si Boss Meng, hindi naman siguro. Libre ang lahat, di ba? Ano nang ibig mong sabihin? Anong libre? Cheng-an, bakit ka nag-alangan? Kung hindi ka pa magbabayad, mawawalan tayo ng dignidad at respeto. Pero, kung si Boss Meng talaga ang may-ari, hindi naman siguro, ganoon kawalang galang. Ang sales staff. Tama. Sinong nagsabi sa'yo? Na siya ang may-aring grupo. Ako ang general manager ng grupo. Ako ang magpapalibre sa'yo. Dapat libre ito para sa akin. Boss, may gustong lumampas sa limitasyon, gumamit ng pribilehiyo, at ayaw magbayad. Ano po ang utos niyo, boss? Boss. Boss, Hindi ba si Boss Meng yan? Hindi ba siya isang? Sa Lesladi lang, paano siya naging boss? Sige na. Ang daming ginang dito. Tanungin mo sila, mayroon bang gusto? Makipaghati sa iyo para tulungan kang magbayad. Kasi naman dati, ang galante ninyong manlibre. Hindi naman siguro sila mahiya. Nasamantalahin kayo. At hindi kayo tulungan, di ba? Hindi naman namin sinabing bibilhin namin. Siya mismo ang nagsabi na ireregalo niya sa amin. Ngayon, kami na ang magbabayad. Saan ka nakakita ng ganyan? Mukhang, ang mga ginang ay hindi makakatulong. Pero sa totoo lang, Miss Yunro, hindi ba't ikaw ang pinakaayaw? Sa mga umaasa sa iba? Mga vampira ba kayo? Ang mamahaling kwintas mo at ang lahat ng branded na suot mo. Kung pagsasamahin, siguro aabot ng daan-daang libo. impossible. Shilan, sasabihin ko sa'yo, ang mga gamit ko, huwag mo nang isipin. Mukhang, sobra lang ang pagtingin sa inyo ng mga tao. Isang ginang at isang boss, hindi man lang, makabili ng ilang peres ng sapatos dito sa akin. Sinong nagsabi niyan? Hindi ba't mga luma lang naman? At sa ganda manong gamit yan, matagal ko nang gustong itapon ang mga yan. Ito ay isang Coptier, Philabao Diamond. At meron ding limited edition na bag ng Hermes. Sapat na siguro yan, di ba? Malayo pa sa sapat. Gusto ko, hubarin mo lahat. Ikaw! Eh. Huhubarin ko. Tama na. Ang mga segunda manong gamit mo, tulad ng segunda manong lalaki, walang halaga. Xiaoli, alisin mo yung mga basura na yan. Nakakasira lang ang paningin ko. Shilan, huwag kang sumosobra. Gusto mo lang akong galitin para makuha ang atensyon ko, di ba? Shaylan, kailan pa naging ganyan? Kadumi ang isip mo. Hayaan mo na. Cheng-an, ayos lang ako. Uwi na tayo. Ngayon, gamitin mo na lang ang Porsche sa bahay para ihatid ako. Seg. TSK, ang Porsche na yan, matagal ko nang naibenta. Nagamit na ang kabit.
Ang dumi-dumi na. Ikaw. Shilan, huwag kang sumosobra. Boss, ang pinakabagong modelo ng Lamborghini ay nakuha na. Ang sasakyan ay nasa labas ng mall. Naghihintay. Shaylan, alam kong ginagamit mo lang ang mga maliliit na paraan na yan para pasayahin ako. Dahil binilhan ako ang bagong sasakyan ng Kanglan Group. Sige, tatanggapin ko na lang. Maranasan mo. Ngayon, palalampasin kita. Kung may susunod pa, hindi na ako magiging ganoon kadali kausapin. Yun raw. Yeah, ma'am. Tara na. Magkasabwat silang dalawa. Kailangan mong maging matalino. Secretary Zhao. Aumanhin, Boss Shek. Alam kong mahal mo si Boss Meng. Ng buong puso. Ako ang madaldal. Ayos lang. Tama ang paalala mo. Huwag kang mag-alala. Hindi na ako muling. Malilin lang ang mga masasamang tao. Umuwi ka na. Susunduin ko na si Ningning. 80,668. Wow, ang kotse na yan. 80,668. Wow, ang kotse na yan. Wow! Ang gandang Lamborghini. Si Boss Meng talaga, isang business elite. Pati kotse niya, ang social. Ngayon, nakita ko na ang mundo. Boss Meng, ang kotseng ito ay para lang sa asawa ko. Ang quotes ko. Kung sino ang gusto kong paupuin, siya ang kaupuin ko. Pero sabi ni Ginang Meng, Sabi ko, umalis ka dyan. Tingnan niyo nga. Siya'y isang salasladilaw. Kailan pa siya pwedeng humaraw? Sa sasakyan, boss? Isang empleyado lang. Ano pa ba ang iniisip niyan? Gusto lang niyang akitin ang C para umangat, di ba? Kaya pala kanina sa tindahan ng sapatos. Sinadya niyang pahirapan si Ginang Meng. Walang hiya. Kung ako ang tatanungin, masyado lang mabait si Boss Meng. Kung ako ang nakatagpo ng ganyang. Walang hiyang empleyado. Matagal ko na siyang tinatalsik. Tama. Ang ganyang kleseng. Masamang tao na may masamang intensyon. Dapat lang siyang patalsikin. Kabit, umalis ka. Boss Meng, sabihin niyo nga, sino ba talaga ang dapat umalis? Magmaneho ka na. hindi pa po nakakasakay si Ginang Meng. Nga, hindi pa nakakasakay si Ginang Meng. Yun, Ru. Hindi ba nasa sasakyan na tayo? Bakit niya sinabi na hindi pa nakasakay? Parang itong driver. Hindi man lang binibigyan ng respeto si Boss Meng. Hindi siya nakikinig sa kanya. Baka naman, hindi ito sasakyan ni Boss Meng. Nakakatawa talaga. Si Boss Meng nakasakay sa sarili niyang sasakyan. Kailangan pa ba niyang magpaalam sa isang empleyado? Hindi mo siguro sasabihin na lahat ng tao sa pamilya Meng ay kailangang sumunod sa utos mo. Tama. Kung sinabi ko ang sasilangan, at may naglakas loob na pumunta sa kanluran, huwag niyo akong sisihin kung hindi ako magiging maawain. Ngayon bilang General Manager, inuutusan kita. Magmaneho. Sir, nag-away ba kayo? Ang misis mo, baka gusto mong pag-isipan ulit. Kung magagalit ka ngayon, tiyak na babawi na misis mo. Ang lahat ng sayo. Kung mangyari yan, hindi na ako magiging driver mo. Shilan, ang galing mo talaga. Nakipagsabuatan ka pa sa driver. Alagang gusto mong sahara. Ilantad ako sa harap ng lahat. Driver, hindi mo pa ba naiintindihan? Kung hindi ko inapruba, hindi ka sasahuran. Ang finance department, ngayon na mismo, inuutusan kitang magmaneho. Sabi ko na nga ba, isang driver na umaasa. Kay Boss Meng, paano naman? Hindi susunod sa kanya? Ay, ano ba yan? Aalis na sina Boss Meng. At Ginang Meng sakay ng mamahaling kotse. Dito ka na lang. Maghintay ng matagal. Hindi niya kayang paandarin ang kotseng niya. Hindi ka ba titigil? Magmamaneho na ang driver. Ikaw, Anong nangyayari? Bakit itinulak si Boss Meng? Ang driver? Nagre-rebelde ba ang mga tauhan? Oh, Wala talagang karapatan si Boss Meng. Sumakay sa kotseng yan. kung magpatuloy ito, ang pagiging umaasa ko sa asawa at pagkakaroon ng kabit ay malalantad. Ngayon, kailangan ko nang sunduin si Ningning. Kayo dalawa, sumakay na lang kayong bus. Shilan, ako ang may-ari ng Meng Group at si ng Kanglan Group. Papasakayin mo ako sa bus. Hoy, ikaw na salasladi. Isa ka lang namang. Maliit na empleyado. Okay lang na sumabay ka sa sasakyan boss. Pero paano mo nagawang? Palisin ng boss? Talaga bang iniisip mong ikaw ang may-ari? Si Boss Meng kasi, sobrang bai sa kanya. Kaya hindi na niya alam ang lugar niya. Sa tingin ko, ang ganyang tao, dapat tanggalin na agad. Si Ying Kanglan Group? Gusto mo bang sabihin ko sa kanila? Kung sino ang nagbigay sa'yo ng posisyon na yan? Shaylan, kailangan mo ba talagang maging ganyan? Kanina sa show store, pinahiya mo na ako, kung hindi lang dahil sa binili mo sa akin. Itong sasakyan, matagal na akong nagali. Kahit lumuhod ka pa ngayon at magmakaawa,
hindi pa rin kita makapatawad. Oh, talaga? Hindi ko naman kailangan ang tawad mo. Ang bago kong sasakyan, hindi ko hahayaang dungisan mo. Sasakyan niya yan. Hindi ba yan ang sasakyan ni Boss Meng? Shaylan, may limitasyon ng pasensya ko. Gusto mo bang mapahiya tayong lahat? Ganoon ba? Bitawan mo ako. Kung hindi ako sasakay sa kotse na to ngayon, hindi ba masisira ang imahe ko bilang isang boss? Masisira ang imahe ko. Saan ko ilalagay ang mukha ko? Hindi pwede. Sabi ko bitawan mo ako. Shailan, paano mo nagawang saktan? Si Boss Meng, Anong masama sa pananakit? Dapat lang na ipakita ko sa inyo. Kung sino ako at Meng Chengan, huwag mo nang subukang sumakay sa sasakyan ko. Magbus ka na lang. Umuwi ka. Mag-isip-isip ka. Driver Wang, tara na. Masusunod, Ginang. Anong nangyari kay Ginang Meng? Napakasama naman isang salesladi. Binastos pa siya. Saan ka nakakita ng asawa na? Pinapahiya ng kabit. Hayaan mong kami ang gumanti para sa'yo. Siya. Isa lang siyang empleyado. Sinusubukan lang niya yan. Ang kaligtasan ng bagong kotse. Magkapasyal lang yan, babalik din agad. Maniniwala ka ba? Patawagan ko lang siya. Babalik agad yan. tama. Babalik agad yan, na parang aso. Hoy, Shaylan. Umuwi ka na nga agad. Bakit naman? Shaylan. Ano pa ba ang gusto mo sa akin? Para makasakay sa mamahaling kotse. Kung humihingi kang pabor, dapat marunong kang magpakumbaba. Di ba? Shaylan, Sige, mauna na ako. Alam. pakiusap. Arang hindi naman tapat ang pakiusap mo. Hindi ba? Lumuhod ka at magmakaawa sa akin. Ano? Ano ang balak mong gawin? Kung luluhod ka at magmamakaawa sa akin sa harap ng lahat, pag-isipan ko, napasakayin ka sa Lamborghini ko. Boss Meng, hindi ba sabi mo, babalik na agad ang kotse? Sige. Tingnan mo, bibilang ako ng 3. Ang quotes natin, babalik agad. Si Boss Meng talaga. Ang bait at ang astig. 3. 2. Cheng-an, ano nang ginagawa mo? Bakit ka lumuhod sa kanya? Tama na. Huwag ka nang dumagdag sa gulo ko. Paano ako ng gulo? Ngayon, pinabalik mo siya. Binibigyan mo lang siya ng pagkakataong lumuhod sa'yo. Manahimik ka. Shaylan, bumaba ka sa kotse ngayon din. Boss Meng, sinabi ko na sa'yo. Hindi ko nahahayaang. Dungisan mo ang bago kong kotse. Shaylan, ngayon talagang naabot mo na ang limitasyon ko. Ang limitasyon mo? Nasaan na yan? Driver, tara na. Opo, Ginang. Shaylan, bumaba ka rito. Ikaw, hanggal ka na sa trabaho. Ang galing. Ang baby nating siningning. Sa wakas ay nakalabas na sa ospital ngayon. Mama, gumaling na si Ningning. Matutulungan ko na si Mama. Nalabanan ang masasamang tao. Salamat, Ningning. Pero ang pinakamahalaga ngayon, para sa baby nating siningning, ay ang pagpapagaling ang katawan. Ngayon, ang lolo mo ay nagpadalang isang kahon. Ang pinakamataas na kalidad na ginseng. Pag uwi ni Mama, ipagluluto kitang sabaw. Salamat, Lolo. Salamat, Mama. Sino ang nagpapasok sa'yo sa bahay ko? At naglakas loob ka pang kumain ng gamit ko? Nasa sarili kong bahay ako. Pinapakain ko sila ng masarap. Ano ngayon? Ikaw pa ang nandito. Nag-iingay. Ang ginseng na ito ay galing sa tatay ko. Espesyal na inihanda para kay Ningning. Ano ang karapatan ninyo? Nakumuha ng walang paalam? Ganito naman talaga. Dati pa, Shaylan, huwag kang gumawa ng gulo. Sina Raw at Rui ay mahina ang katawan. Kailangan nilang kumain ng pampalakas. Tungkol naman kay Ningning. Pwede na sa kanya ang tira-tirang sabaw. Sako ang dating mo. Nasaan si Ruraw? Masakit ang likod niya kamakailan. Papuntahin mo yung dati nating gold medal therapist para imasahe si Ruraw, ha? Asa ka? Mahilig si Rui sa dessert. Agad mong papuntahin ang Michelin 3-star pastry chef para gumawa ng dessert at ipadala dito.
Bakit ka pa nakatayo diyan? Inuutusan kitang gumawa. Hindi mo ba narinig? Anak, napagod ka siguro. Sa trabaho ngayong araw, mataas ang nutrisyon ng ginseng salt na to. Kumain ka pa lumakas. Tingnan mo ang iniinom mo. Bakit ka pa? Nagkapabagal-bagal diyan. Hindi mo na pinakikinggan ang asawa mo. Ngayon, di ba? Sino ka ba para utusan ako? Bakit ko naman susundin ang sinasabi mo? Shilan, hindi pa tayo apos. Sa nangyari sa show store kanina, pinahiya mo ako at tinapilit mong lumuhot. Hindi pa tayo kapos dito. Ikaw na kumakain at umiinom sa akin. Isang umaasa sa perang asawa, sisingilin mo ako? Ano nang ibig mong sabihin? Shilan, sasabihin ko sa'yo, kapag sumobra ang pagpapanggap mo, mas lalo lang akong mainis sa'yo. Shailan, ngayong kasal ka na. Sa pamilya Meng, dapat gampanan mo ang tungkulin ng isang mabuting asawa at ina. Kung gusto mong maging maayos, ang pagsasama ninyo ng anak ko, kailangan mong walang pasubaling. Maging mabait kay Cheng An. Huwag kang gumawa ng mga panlilinlang at intriga. Shilan, huli na para magmakaawa ka. Sa tingin mo ba, sobrang bait ko sa'yo, kaya ka nagmamalaki. Sasabihin ko sa'yo, Shilan, talagang ginagalit mo ako ngayon. Kahit anong gawin mong paglambing, hindi kita pansinin. Meng Chengan, ang suot mo, sweet na 38,000. Ako ang bumili niyan para sa'yo. Ang mag-inang yun na. Pinapakain at pinapainom mo. Sa card ko rin ang gastos. Pati ang bahay na tinitirhan mo. 200 milyon ang halaga niyan. Ang alam ko pa rin yan. Ngayon lang ako nakakita ng tulad mo. Umaasa sa perang asawa pero mayabang. Hindi ako pinapansin. Tapos gusto mo pa akong suyuin? Wala ka bang hiya? Cheng An, mukhang galit si Shailan. Hindi ba? Huwag na lang tayong kumain. Ibalik na lang natin sa kanya. Huwag na. Siya. Magagalit. Magagalit para sa inyo? Hindi kayo karapat-dapat. Nandidiri ako. Walang utang na loob. Cheng An, pakinggan mo ako. Malinaw na gusto lang niyang makuha ang atensyon mo. Natanggap ko na nga ang menu ng Hotel Huangting para sa banquet. Hindi ba't malinaw na gusto niyang bigyan ka ng isang marangyang birthday party? Ang Hotel Huangting, ang pinakamataas na klase na hotel sa buong bansa at 10,000 bawat mesa. Anong nangyari? Kailangan din siguro mga 100 mesa. Sa tingin ko, may pagtingin pa rin sa'yo si Shilan. Tingnan mo. Hindi ba't ginagawa niya ang lahat para makuha ang atensyon mo? Ah, kaya pala. Siya ay isang sunod-sunuran. Sunod-sunuran talaga siya. Kaya pala, ang init ng ulo niya ngayon. Gusto niya pala akong sorpresahin. Sa birthday party, hinihingi niya ang tawad ko. Pero anak, nilabag niya ang utos mo ngayon. Hindi mo siya pwedeng agad patawarin. Naman. Sisiguraduhin kong, sa birthday party, sa harap ng lahat, magmamakaawa siya sa akin. Dapat ko siyang turuan ng leksyon. Eh. At tawagin ko agad ang mga kamag-anak natin sa probinsya para makita nila na tayo rin abilang sa mataas na lipunan, mga taong mayaman. Sa pagkakataong ito, gusto kong sa harap ng lahat, sa harap ng mga kamag-anak at kaibigan, patunayan ang aking kunay na pagiging ginang Meng. Ihatid muna natin si Ningning sa kindergarten. Sige. Shailan. Ayon sa kasunduang ito, pagdating ng katapusan ng buwang ito, ako na ang opisyal na, ng kumpanya. Alam ko. Ihatid muna natin si Ningning sa paaralan. Hayes. Pupunta muna tayo kunin si Nayunru at ang anak nila, bago pumunta sa kindergarten. Meng Chengan, Boss Meng, umalis ka na. Ikaw. Kayo. Shailan. Sa pagkakataong ito, hindi na kita patawarin. Kapag nasa akin na ang kontrol sa kumpanya, ipahiya kita sa harap ng lahat, at iparamdam ang iyong pagkakamali. Tingnan natin kung ano pa, ang ipagmamayabang mo sa harap ko. alagang, nabaliw ako noon, kaya inilipat ko ang aging legal na may-ari kay Meng Cheng-an. Paano ko ito ayusin? Hi, 7,558. Bakit sila nandito lahat? Itong pesteng Shilan na to. Ayaw niyang sanduin ako ni Cheng An. Kaya ngayon, kailangan kong magtaksi. Nakakahiya talaga. Yung Manong, pwede po bang? Umandar pa tayo ng kaunti.
Ginang Meng. Ginang Meng, Aba, baka naman gusto mong kumakas sa bayad. Magbayad ka na. Eto! Ginang Meng. Ay. Bakit ka? Nagtasi. Gayon. yung kots kasi, namin nasira ngayon. Kaya, naisip kong dalhin ang anak ko, para maranasan ang buhay. Ah, ganoon pala, Ginang Meng. Pero hindi lang naman siguro. Isa ang luxury car nyo, di ba? Nga. Noong huli, si Ginang Meng ay nasa sa loob ng tindahan ng sapatos. Hindi siya nakasakay sa mamahaling kotse. Baka hindi naman sa kanya yan. Anong kalokohan yan? Ang dami naming mamahaling kotse. Hindi na kasya sa garahe. Sawa na nga kaming sumakay. Ngayon, dinala ko lang ang anak ko rito, para maranasan ang buhay ng ordinaryong tao. Ginang Meng, Teka, Hindi ba yan? ang kots ninyo. Ginang Meng. Hindi ba sira ang kotse ninyo? Bakit nandito yan? imposible. Meng Sining's nanay. Ang kapal talaga ng mukha mo. Ninakaw mo pa. Ang kotse ng amo mo. Kailangan ko pa bang nakawin? Ang sarili kong kotse? Kahit anong gawin mong panlilinlang. Ang mamahaling kotseng ito. Ang ari-aryang ito. Ay mananatiling. Kay Ginang Meng. Ikaw, mas mabuting. Tigilan mo na ang panunukso sa amo mo. Mga pangarap na di makatotohanan. Ang mga bobong to. Bakit pa nila ginulo? Si Shailan, Tama ka dyan. Kasi ang tunay na Ginang Meng, siya ang may hawak ng kapangyarihan. Kahit anong gawin, ang kabit, wala siyang magagawa. Kanglan Group. Deed of Transfer of Corporate Ownership. Ginang Meng. Di ba yan ang kumpanya ng asawa mo? Ano ang nangyayari? Ibig sabihin ba, ililipat ni Boss Meng ang kumpanya kay Shilan? Ginang Meng, pwede mo bang ipaliwanag sa lahat ngayon sino ang tunay na asawa at sino ang kabit? kabit. Ha? Magpapalit na ba talaga? Ang Ginang Meng, hindi naman siguro. Tinawag mo na akong Ginang Meng. Kaya sabihin mo, sino ang kabit? Gusto ko ring magtanong. Pero di ba sabi ni Cheng An, ang lahat ng ari-arian sa hinaharap ay para sa akin at sa anak ko. Anong ginawa mo para mapilit si Cheng En na ibigay sa'yo ang buong kumpanya, Naku. Ang kabit na yan. ang tuso? Ginang Meng, Huwag mong hayaan na magtagumpay ang kabit na yan. sa pag-agaw ng ari-aryan ninyo. Masamang babae. Huwag mong saktan ang mama ko. Ay, Ningning, Ningning. Ningning, ayos ka lang ba? Haha, mama, tingnan mo. Nakuha ko. Zeri, ang galing mo. Anong ginagawa ninyo? Sa inyo ba yan? Ara-agawin ninyo? Sabi ng mama ko, ako raw ang Dragon Prince. Kahit anong gusto ko, dapat. Ibigay ninyo sa akin. Tinakot mo ang anak ko. Ayaw mo bang bayaan yan? Ang anak mo, hindi lang nananakit ng sadya, nang agaw pa ng gamit ng iba. Wala ba kayong pinag-aralan? Bata lang naman. Ano ang masama kung naglalaro lang? Saka, ang tatay ni Zerui namin ay ang may hawak ng kapangyarihan. Sa Kanglan Group, huwag na nating pag-usapan ang pagtulak lang ng mahina sa anak mo. Kahit pasaktan niya, hindi pa rin yan masama. Tigilan mo. Huwag niyo siyang saktan. Nanay ni Zirui. Sabi niyo po ang asawa niyo ay ang may hawak ng kapangyarihan. Sa Kanglan Group, Naman, ay naku, siya pala ang pinakamalaking shareholder ng kindergarten natin. Principal Fang, buti dumating kayo. Hindi lang inagaw ni Meng Zirui. Ang gamit ko, tinulak pa niya ang anak ko. Paano niyo po ito? Lulutasin? Ginang Meng, huwag po kayong mag-alala. Ang magiging resulta ay tiyak na ikagagalak niyo. Hindi rin po namin hahayaang masaktan ang damdamin ng anak niyo. Mama ni Ningning, ang langaw ay di dumadapo sa walang butas na itlog. Sigurado akong si Ningning ang unang nanggulo kay Zirui. Isa pa, ang tatay ni Zirui ay presidente ng isang malaking kumpanya ang kumuha ng gamit. Paano mo nasabing pagnanakaw yan? At saka, sa simula pa lang, ay aryan na yan ng batang amo. Bumalik lang sa tunay na may ay. Zerui, gusto mo bang ibigay sa'yo ng katay mo ang lahat ng ari-arian niya? Gusto ko. Kung ganun, punitin mo to. Mawawala ng bisa ang paglilipat at ibibigay ng tatay mo ang lahat ng ari-arian niya sa kaysa isa niyang anak.
May matao talagang mahilig magpakitang gilas. Kailangan pa nilang punitin ang sarili nilang gamit. Huwag mong punitin. Mahalaga kay Meng Cheng'an. Ang dokumentong yan. Pupunitin niyo ba talaga? Kalokohan. Alam ng lahat na si Cheng An namin. Siya ang C ng isang nakalistang grupo. May daan-daang milyong kayamanan. Impossible naman na siya pa ang magmamakaawa para ibigay ang ari-arian sa'yo. Maawa ka. Itong dokumento ay napakahalaga, wag mong punitin. Pinunit ko na. Ano nung magagawa mo? Anong gagawin ko? Pinayuhan ko na siya. Pero may ayaw talagang sirain. Ang pagiging CEO ni Cheng'an. Nagpapanggap ka pa rin, di ba? Shilan, sasabihin ko sa'yo. Hanggat nandito kami ng anak ko, itong malaking ari-arian, hindi mapupunta sa'yo. Anak, punitin. Punitin mo ng hasto. Ngayon, tapos ka na. Kayo mismo ang pumunit nito. Kung wala na kayong ari-arian, kasalanan nyo rin yan. Paano mo ako nagawang kausapin ng ganyan? Sasabihin ko sa tatay ko para patayin kanya. Napakawalang galang mo sa batang amo. Napakalakas ng loob mo. Itong mag-ina ngayon, tiyak na takos na. Ang Kanglan Group ay sa kindergarten namin. Malaking sponsor. Ngayon, ang batang master, nakaranas ng ganitong kahihiyan. Paano ko ipapaliwanag to? Kayo ang may kasalanan. Nagkakagulo kayo at nambubuli. Ngayon, humingi kayo ng tawad kay Ginang Meng at kay Zirui. Humingi kayo ng kapatawaran sa kanila. Bilisan nyo, humingi ng tawad. Bitawan mo. Ikaw, Hindi ko sila patatawarin. Sabing nanay ko, punutin ang walang kwentang bagay na yan. Pagkatapos, ang buong ari-arian ay magiging aking. Inutusan ko kayong lumuhod sa akin. Yun, Zirui. Gusto mong lumuhod kami sa'yo? Kaya mo ba yan? Hindi ka ba natatakot na sa murang edad? Mababawasan ang buhay mo? Nangahas ka pang sumumpa. Sa anak ko, di ba? Huwag mong kalimutan. Gaano kamahal ni Cheng An si Zirui. Kung malalaman niyang ganyan mo, binubuli ang anak niya, hindi kanya patatawarin. Kayo ang naunang. Kumuha ng gamit. Nauna kayong kumuha ng gamit. Tapos nanakit kayo. Ngayon sasabihin mong inaapi ka namin? Sarge, ngayon isa-isa nating linawin ang lahat. Ang anak mo ay sa pilitang kumuha. Nanirang ari-arian ng iba. At nanggulo pa. Kung pagsasamahin, ilang taon kaya ang sentensya? Sino ang tinatakot mo? 5 taong gulang pa lang ang anak ko. Hindi kaya, ipapakulong mo pa siya. Isa pa, ang isa ay anak na magkapatuloy ng lahi. Matalino at may kakayahan. Ang isa naman ay isang anak sa labas na walang kwenta. Sa tingin mo, sino ang pipiliin ni Meng Cheng'an? Ning-ning. Sino ang may lakas ng loob? Naapihin ako, ang anak ni Meng Cheng'an. Papa, Papa, Zirui, Papa, may umaapi sa akin. Ipaghiganti mo ako. sino ang may lakas ng loob? Naapihin ako, ang anak ni Meng Cheng'an. Naghahanap ng kamatayan. Siguradong gagawin sila ni Papa. Magbabayad. Papa, sila yan. Bilisan mo, tulungan mo ako. Parusahan mo yang masamang babae. Kayo ang... Meng Cheng'an. Boss Meng. Paano mo balak na? Pagbayarin kami ng anak ko? Tingnan mo, pinagalit mo si Boss Meng ng husto, na hindi na siya makapagsalita. Si Boss Meng ang pinakamalaking investor ng kindergarten natin. Ang pagdisiplina sa dalawang. Nambubuli sa asawa at anak niya. Mga walang galang. Madali lang yan sa kanya. Boss Meng, inunong grupo. May ari-arian na mahigit 1 bilyon. Ang gandang titulong yan. Pero sayang, ang kayamanan at ari-arian na pinapangarap mo. Sinira mismo ang iyong anak sa labas at ang iyong tunay na pag-ibig. Sinira mismo ang iyong anak sa labas at ang iyong tunay na pag-ibig. Ano nang ibig mong sabihin? Tingnan mo na lang. Deed of Transfer of Corporate Ownership. Impossible. Hindi ito possible. Sino ang gumawa nito? Sino ang gumawa nito? Ikaw. Ikaw yan. Ako ang nag-utos sa anak ko na punitin yan. Ginawa ko rin yan para sa pera ng pamilya natin. Hindi yan pwedeng mapunta sa babaeng yan.
Papa, sabi mo tutulungan mo akong turuan ng leksyon. Ang masasamang tao. Sige na, bagbugi mo sila. Cheng-an. Mahal ko. Ang daming pinagdaanan ng anak natin ngayon. Ang dami niyang inabot na kahihiyan. Ikaw lang ang inaasahan niyang ama na magtatanggol sa kanya. Boss Meng. Ang ginang at ang munting ginoo ay inapi. Nang ganito ngayon, ikaw ang may hawak ng malaking kapangyarihan bilang investor. Dapat lang na ipagtanggol mo. Sila. Tama, Boss Meng. Sabi nga ng kasabihan, Ang nagpapabaya sa asawa, hindi yayaman. Kung mayroon kang ganito kagandang asawa at mga anak, kung hindi mo sila pahahalagahan, hindi ka talaga yayaman. Tama na. Hindi naman kasalanan ng dalawang bata. Ang nangyari ngayon. Ako na ang bahala. Kalimutan na natin ang nangyari. Si Jenna. Paano naman magiging sige na lang yan? Hindi pwede. Nga, Boss Meng. Ngayon, kailangan mong pumili sa pagitan ng anak mo sa labas. At ng anak mo. Tama, Boss Meng. Hindi pwedeng. Palampasin lang yan. Gayon, lahat tayo. ay saksi, Boss Meng, kailangan mong bigyan ng paliwanag. Si Ginang Meng at ang Batang Ginoo. Tama na. Shaylan. Ngayon, kung humingi lang ng tawad si Ningning, kay Zirui, tapos na ang usapan. Nanalo ako. Meng Chengan, anong sinasabi mo? Pinapahingi mo ng tawad si Ningning? Mama, may nagawa ba akong mali? Bakit kailangan kong huminging tawad? Alaga, hindi ko na dapat inasahan ang kahit ano mula sa'yo. Pahingin ng tawad si Ningning? Hinding-hindi. Boss Meng, napakabait mo. Pinapahingi lang kayo ng tawad. Huwag kang magmatigas. Ang bata ay ayaw sumunod. At ang matanda ay ayaw pa ring magbago. Boss Meng, Kung hindi natin sila tuturuan ng leksyon ngayon. siguradong. Akyat na sila sa ulo mo. Ang mga taong tulad nito ay dapat patalsikin. Umalis kayo sa kindergarten namin. Umalis. Umalis. Shaylan, nakita mo naman, lahat sila ay kinokondena ka. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Hayaan mong humingi ng tawad si Ningning. Kung hindi, wala akong magagawa kundi palisin siya. Ang anak ko ay nakaranas ng kawalang katarungan. Sa kindergarten, ngunit pinipilit siyang humingi ng tawad. Ang sarili niyang ama at bantaan pa siyang paalisin. Saan ka makakakita? Ang ganitong kalokohan sa mundo? Ako ang pinakamalaking investor ng kindergarten na ito. Hindi kayo ang magdedesisyon kung sino ang paalisin. Ipahayag ninyo. Alisin si Meng Zirui. Bukod pa rito, ang prinsipang eton kindergarten ay dapat na ring palitan. Hindi na nga marunong magsisi. Nagpapanggap pa rito. Paalisin ang batang iyan. At pati ang prinsipal ay sisantehin. Ang tigas talaga ng ulo mo. Dahil nagsalita na si Ginoong Meng. At hindi pa rin kayo nagsisisi. Ipinapahayag ko na si Meng Sining ay patalsikin sa eskwelahan. Ako. Ginang Shi, patawarin niyo po ako. Ang nangyari ngayon ay hindi ko po nahawakan ng maayos. Maawa po kayo. Huwag niyo po akong tanggalin. Anong nangyayari? Pinatalsik ang principal. At nakikiusap pa sa kanya? Hindi kaya. Siya pala ang tunay na. Investor. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Boss Meng, hindi ba't ikaw ang nagbigay ng investment ng Kanglan Group? Hindi ba't ikaw ang nagbigay ng investment ng Kanglan Group? Bakit siya nang gayon ang nasusunod? Sige na. Ang nangyari ngayon, hindi rin naman kasalanan ng dalawang bata. Ang prinsipal ang hindi nakahawak ng maayos, hindi naresolba ng maayos. Ang alitan ng dalawang bata, ang Kanglan Group, ay laging nagpapahalaga sa kapayapaan. Ang nangyari ngayon, ay kalimutan na lang natin. Magkakaklase lang naman ang mga anak natin, kaya dapat maging maayos tayo. Hindi ba? Ay, nga pala, bukas ang birthday party ko. Gaganapin sa Hotel Huangting, sa rooftop. Sama-sama tayong lahat doon. Sama-sama. Bukas sa rooftop ng Hotel Huangting? Hindi ba yan ang welcome party na inihanda ko para kay Ningning? Si Meng Cheng-an ang mayabang na yan. Baka akala niya para sa kanya. Ko yan inihanda? Hotel Huangting. Iyan ang pinaka. Top tier na hotel sa buong bansa. Kahit isang mesa lang. Daan-daang libo na ang gastos. At sa rooftop pa, hindi lang basta may pera ang makakakuha doon. Ang mga nakakapunta doon ay mga maimpluwensya at makapangyarihan. Woo, Boss Meng. Ang galing mo talaga. Lahat tayo. Ay nakikinabang sa'yo. Dahil magkaklase ang mga bata, ibig sabihin may koneksyon. Tayong lahat, di ba? Kaya bukas, sama-sama tayong lahat. Lahat ng gastos. Ako ang bahala. Wow! Boss Meng, ang galante mo talaga. Ang ganitong klase ng party. Isang beses lang ito sa buhay. Bukas, kailangan kong kumuha. Ng maraming litrato. At I post sa social media.
para magyabang. Meng Chengan, dahil nakalubog ka pa sa iyong magandang panaginip, bukas gigisingin kita sa harap ng lahat ng matindi. Wow, Ang gandang hotel. Ngayon lang ako nakakita ang ganito. Karangyang hotel. Talagang karapat-dapat na ito ang nangungunang hotel sa bansa. Ang lahat ay kumikinang sa ginto. Ang dekorasyon pa lang ng pasilyo na ito ay milyon-milyon na siguro. Excited na ako. Hindi na ako makapaghintay na makita ang birthday party ni Boss Meng. Shin, ang kapal talaga ng mukha mo. Birthday party ito ni Boss Meng ngayon. Ang gandang ayos mo. Ang dami mong palamuti. Ang linawng intensyon mong umakyat sa posisyon. Nga, kahapon, ayaw mo pang humingi ng tawad sa batang Ginoo. Bakit ngayon, sunod-sunuran ka na? Ang handaan na inorganisa ni Boss Meng. Ang kapal ng mukha mo. Kung gusto mong gumamit ng panlilinlang, Huwag mo nang subukang maging sunod-sunuran kay Boss Meng. Umalis ka na agad. hindi ka welcome dito. Meng Chengan, ikaw ang nagkakala na ikaw ang nag-organisa ang handaang ito at gusto mo pa akong paalisin? Bakit? Shaylan, dumating ka rito ngayon. Para lang suyuin ako, di ba? Bakit mo naman naisip na dumating ako? Para suyuin ka? Makunwari ka pa. Ikaw na sunod-sunuran. Sino ba ang hindi nakakaalam na gusto mong umangat? Tama, sa tuwing nagkikita, parang linta na, hindi matanggal. Inimbitahan ka ba ni Boss Meng? Hindi ba't dali-dali ka lang na pumunta rito? Ang kapal ng mukha. Sino ba kayo para magsalita? Kailan pa naging karapatan ninyong magsalita dito? Ang lakas ng loob mo. Isa ka lang. Maliit na salasladin ni Boss Meng. Ang tapang mo naman magsalita sa akin. Gusto mo bang subukan? Yutos ko kay Boss Meng na tanggalin ka. Kung hindi lang dahil ngayon ay karawan ni Boss Meng, hindi ako magpapatawad sa'yo ng ganito kadali. Kaarawan? Boss Meng, akala mo ba talaga nandito ako para ipagdiwang ang kaarawan mo? Tama na. Shaylan, huwag ka nang magganggap dito. Kung hindi para sa akin, sino pa ang ibig mong ipagdiwang? Mukhang malala na talaga. Ang sakit ng isip mo. Pero kasalanan ko rin, bulag ako dati. Tuwing nakaraan, pinaghirapan ko pa ang iyong mga handaan para maging maganda at maayos. Tama na yan. Dahil nandito ka na, huwag ka nang magpaligoy-ligoy. Buksan mo na ang pinto para makapasok tayo lahat. Sarge, dahil gusto mong pumasok, ipapasok kita ng maayos para makita mo mismo kung para kanino talaga ang handaang ito. Tingnan mo na, para siyang sunod-sunuran. Hindi palalampasin ang anumang pagkakataong suyuin ako. Pero sa pagkakataong ito, ang paghingi mo ng tawad ay hindi na ganoon kadali. isang empleyado na sinuswelduhan ng sinang kumpanya. Akala mo ba'y ka ang amo at naglakas loob kang magyabang dito? Cheng-an, kailangan mo siyang bigyan ng leksyon sa pagkakataong ito. Kung hindi, hindi siya matututo. Nga. Pinapahanap lang naman kitang daan. Naginarte ka pa. Sige na. Pasok na kayong lahat. Ako ang nag-host ngayon. Kumain at uminom kayo ng husto. Ako ang magbabayad ng lahat. Ano na naman ang kakana mo? Bakit ka pa nakatayo diyan? Buksan mo na ang pinto. Boss Meng, pag-isipan mo ng mabuti. Kapag nabuksan na ang pinto, wala ka nang magkakataong magsisi. Shaylan, paulit-ulit mo akong ginagali. Mag-ingat ka, baka ipatapon kita mula sa piging. Boss Meng, wala ka talagang ganoong kalaking kapangyarihan. Sarge, kung gayon, idilat mo ang mga mata mong aso at tingnan mong mabuti. Ang handaang ito ngayon, para kanino ba talaga? Ang anak ko ngayon lang, lumabas ng ospital at nakaligtas. Ngayon, ito ang pagdiriwang ko para sa kanyang ligtas na pagbabalik. Para ipagdiwang ang kanyang ligtas na pagbabalik. Kaya, hindi ito birthday party ni Boss Meng, kundi pagdiriwang paggaling. Boss Meng, Hindi ba birthday mo ngayon? Bakit naging pagdiriwang ng pagaling? Shaylan, anong ginawa mo? Ang birthday party ko, ginamit mo ang kapangyarihan mo para gawing pagdiriwang ng pagaling. Anong nangyari? Ikaw pala ang umagaw sa party ni Boss Meng. Ang kapal din ng mukha mo. Anong problema, Boss Meng?
Baka naman, wala kang pera para mag-party. Kaya gusto mong ako ang magbayad? Shilan, sinira mo ang birthday party ko. Bibigyan kita ng 10 minuto. Ibalik mo ito sa birthday party. Bilisan mo. Boss Meng. Ako, isang simpleng salasladi lang. Saan naman ako kukuha ng ganoong kalaking kakayahan? Para hawakan ang ari-arian ng pamilya Meng? At para pa mag-organisa ng birthday party mo? O baka naman, hindi mo kayang mag-organisa ng sarili mong party? Gusto mo lang makisalo sa party ng anak ko? Para makalibre? Impossible. Boss Meng. Naalala ko bigla, ang kabilang function hall ay bakante pa. Kung handa kang gumastos ngayon, 5 milyon, tiyak na may pagdiriwang mo ang iyong kaarawan. Nang napakaganda. Ako, bilang miyembro ng Kanglan Group, natural lang na may obligasyon akong tulungan. Kang ayusin ito. At saka, ang daming bisita ngayon. Ang daming bisita ngayon. Ayaw mo naman sigurong umalis sila. Na may samang loob, di ba? Boss Meng, kung wala kang pera para sa party, manatili ka na lang dito. Sa tingin ko, ikaw ang dapat makaunawa ng iyong lugar, di ba? Cheng An, ang babaeng ito, kinakain ang pera mo. Sinushot ang mga binili mo, okay lang yan. Pero ngayon, hinuhusgahan ka pa sa harap ng lahat. Sa tingin ko, may masamang intensyon siya. Ganun pala. Masamang babae. Para maagaw si Boss Meng, ginagawa niya ang lahat. Akala niya, kung agawin niya ang bangkwet, mapipilitan niyang sumuko si Boss Meng. Makasama ka, magdanaginip ka na lang. Ginameng, Ang ganitong bastos na babae ay, nagpapakita na sa harap mo. Dapat mo siyang turuan. Bigyan ng leksyon. Ang galing ninyong mag-isip. Alagang malawak. Pero talagang nagtataka ako. Ano ba ang ibinigay ni Yunro sa inyo na nakakabulag sa inyo? Kaya kayo naniniwala na siya ang tunay na asawa nang ganito ka siguro? Huwag kang magkalokohan dito. Tunay na nagmamahalan kami ni Cheng An, at hindi namin hayaang makialam sa amin. Tama ang sinabi ni Ginang Meng. Ang pinakainis sa akin ay ang ganitong kabit na sumisira ng pamilya. Tulungan natin si Ginang Meng. Turuan ang kabit na to. bigyan ng leksyon. Para matutong magpakumbaba ka. Hayaan ka naming maglabas ng sama ng loob. Aray! Bitawan mo ang nanay ko. Bitawan mo siya. Hotel Huangting. Narito si Manager Wang. Para kay Ginang Meng ng Kanglan Group. Nagdala kami ng regalo. Nabalitaan naming narito si Ginang Meng ngayon. Nagho-host ng isang salo-salo. Kaya kami sa Hotel Huangting ay naghanda ng espesyal na regalo. Isang diamond necklace na katulad ng kay Princess Audrey na may diamante. Nagkakahalaga ng 3 milyong piso. Maligayang pagdating, Ginang Meng. Woo! Ang mahal naman ng regalo. Ginang Meng, ang swerte mo talaga. Nga, Kaarawan ni Boss Meng ngayon. at pinahanda pa niya ito para sa'yo. Ang regalo. Cheng An, ang sweet mo talaga. Salamat. Wala akong inihandang regalo. Nakita mo ba? Ito ang nararapat na trato sa isang tunay na asawa. Ang nararapat na trato. At inggit ka lang. Ginang Meng, bilisan mo, anggapin mo na ang mga regalo. Para makita ng lahat. Sino ka? Para kay Ginang Meng ang mga regalo namin. Ano nang pakialam mo? Ako. Ginang Meng, sana magustuhan niyo ang regalong ito. Salamat. Hindi. Nagkamali kayo, di ba? Si Ginang Yunro. Siya ang tunay na Ginang Meng. Nga, siya ay isang sunod-sunuran. Isang kabit na gustong umangat. Nagkamali kayo ng binigyan. Kabit? Kalokohan. Ang kasal ni Ginang Shailan at Ginoong Meng Cheng-an, 8 taon na ang nakalipas. Kahit hindi ito ipinaalam sa publiko. Alam na alam ng lahat ng empleyado. Sa loob ng kumpanya. Siya ang nag-iisang Ginang Meng. Kaya, si Yunro ang kabit. Yunro. Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi kaya. Si Yun Rao. Talaga bang kabit siya? Siya ang kabit. Paano niya nasabing siya ang tunay na asawa? At inidyukan pa tayo. Nagaluhin si Ginang Meng? Hindi po, huwag niyo siyang pakinggan. Ako talaga si Ginang Meng. Cheng An, tulungan mo naman ako. Tama na. Shailan, ngayong ginawa mong, ganito ang eksena, kinikilala na rin naman, ang lahat na ikaw si Ginang Meng. Sapat na yan. Alam kong sinadya mo, lang akong inisin, kaya ginawa mong, handaan para sa paglilinis ang birthday party. Ngayon, ibalik mo na, sa dati ang lugar. Hindi mo naman siguro iniisip na ang handaang ito ay para sa'yo, di ba? Shailan, ano nang ibig mong sabihin? Pasensya na po. Mula simula, ang inihanda ni Ginang Meng ay handaan para sa paglilinis. Wala siyang inihandang birthday party. Shailan, ngayon, galit na talaga ako.
Kung gusto mo pa akong maggatawat, kung ayaw mong makatalsik, inuutusan kita ngayon. Ayusin mo agad yan. Ikaw na umaasa sa asawa. Bakit mo ako patatalsikin? Nagsisinungaling ka, hindi nagsisinungaling si Ginang Meng. Ang Kanglan Group ay pag-ari ni Shailan. Pati ang posisyon mo bilang C ay ibinigay sa iyo ni Boss Shai. Hindi niyo ba alam yan? Kaya pala ikaw ay isang umaasa sa pera ng asawa. Tapos sinasabi mo sa akin na ikaw ang may-ari. Hindi. Hindi. Ako ang tunay na mayaman. Boss C, nagkamali lang kami. Kasalanan nila. Kami ay nilinlang lang. Nila. Nagkamali lang kami dati. Huwag nyo na po kaming pansinin. Kasalanan ng dalawang yan. Sila ang umagaw ng posisyon. Walang hiya. Kung may sisisihin ka, sila ang sisihin mo. Manager Wang, palabasin mo ang mga walang kinalaman dito. Ang welcome party ng anak ko, malapit nang magsimula. Boss Shi, Shilan, ano nang ibig mong sabihin? nandito na naman siya. Ningning baby, sige na. Bumalik ka muna sa bahay at hintayin si mama. Sa dami ng ginawa mo nitong mga araw, talagang ginagalit mo ako. Tama na. Huwag ka nang magkunwari dito. Ngayon, alam na ng lahat na asawa kita. Masaya ka na ba? Nakakatawa. Sa kabilang lahat. Ano ka pa rin? Ganyan ka mayabang? Huwag kang magsalita ng mga walang kwentang bagay para galitin ako. Ngayon, sa harap ng napakaraming tao, sinisira mo ang reputasyon ko. Wala ka na bang respeto sa akin? Ang asawa mo? Ano ngayon? Lahat ng mayroon ka. Ngayon, ako ang nagbigay sa'yo. Ano ang karapatan mo? Para tanungin ako? Shilan, akala mo ba sa ginawa mo, mapapansin mo ako, at magkakaroon ka ng presensya sa harap ko? As susunod ako sa'yo? Masyado kang nag-isip. Gusto ko lang malaman mo. Kung wala ako, wala kang kwenta. Shailan, pinapayuhan kita, wag mo akong kalabanin. Kung hindi, lalo mo lang akong ilalayo. Shailan, gusto mo na bang umakyat sa langit? Dapat matagal na kitang tinuruan bilang biyenan mo. Talaga? Sige, sabihin mo. Paano mo ako tuturuan ngayon? Normal lang na mag-away ang mag-asawa bilang manugang ng pamilya Meng. Paano mo hindi susundin ang asawa mo at hayagang hamunin si Cheng An? Ingnan mo nitong mga nakaang araw. Inagalit mo siya. Masyado ka nang sumusobra. Ano naman gayon? Gusto ko lang makita niya. Ang kanyang tunay na pagkatao. Mali ba yon? Ikaw talagang bata ka. Bakit hindi ka makaintindi? Para sa'yo lang naman to. Saj, alam nyo ba kung magkano ang halaga? Nabasag nyo lang? Basag na porselana lang yan. Magkano lang ba ang halaga niyan? Yan ay isa sa mga regalo ng aking ama sa paglipat namin. Tang Sangke mula sa Tang Dynasty. Ilang tao ang naangarap. Nabilhin ito pero hindi mabili. Ang presyo sa merkado ay 2 milyon. Ano? Ang mahal naman. Ito ay hindi na. Isang antike na mabibiling pera. Pero, dahil sa matagal na nating pinagsamahan, era lang ang pag-uusapan natin. Anong ibig mong sabihin? Buwisit ka! Pinababayaran mo sa akin ang pera. Bakit hindi? Sinira niyo ang isang napakahalagang bagay. Bakit masama kung pagbayarin ko kayo? 2 milyon. Bayaran niyo ako ngayon. O kaya, ibabawas ko ito sa buwan ng sahod ng anak niyo. Shailan, huwag kang sumobra. Wala ka namang iba. Sinasadya mo akong inisin. Gusto mo akong maging sunod-sunuran, di ba? Nagsisimula na naman. Nananaginip ka na naman ng gising. Ang utang na loob sa birthday party na yan. Kailangan nating ayusin ng maayos. Saj, paano mo ako ayusin? Sasabihin ko sa'yo. Ito na ang huling pagkakataon. Maaari kang humingi ng kapatawaran mula sa akin. Basta't sumunod ka lang, magkakasundo pa rin tayo ng maayos. Oh, pirmahan mo itong deed of transfer of corporate ownership. Ibigay mo sa akin. Kung hindi, sa buong buhay mo, wag mo nang asahan na papansinin kita. Dahil patuloy kayo, umaabuso. Susundin ko na lang ang agos at hayaan kayong mahulog sa bitag. Saj! Meng Chengan, dati buong puso akong nagtiwala sa'yo. Pero ang kapalit ay, pagtataksil ang buong pamilya mo.
Sabi ko na nga ba, si Shilan sa harap ko. Wala siyang magagawa. Anak, ikaw talaga ang pinakamagaling. Ngayon, alisin ko sa'yo ang lahat ng karangyaan at kayamanan na matagal mo nang pinagnanasaan. Isa-isa. Gusto kong malaman mo kung ano ang ibig sabihin. Mataas ang pangarap, pero manipis ang kapalaran. Magandang araw, Boss Meng. Boss Meng, ngayon, tunay na siyang may-ari ng kumpanya. Sa tingin ko, ngayon, ang istruktura ng pamamahala sa kumpanya ay magbabago ng husto. Kaya pala, si Yunru ay biglang naging direktor. May malakas pala siyang koneksyon sa likod. Kawawa naman si Boss Shai. Pinaghirapan niyang itaas si Boss Meng. Ngayon, baka siya na ang sipain palabas. Sino ba naman kasi si Boss Shai? Pamilya lang ang nasa isip. Tingnan niyo si Ate Yunru. Ang ganda ng katawan. Ang ganda ng mukha. Kaya pala gusto kayo ni Boss Meng. Nga, Ate Yunru. Ang bait talaga sa'yo ni Boss Meng. Ang mga branded, bili lang ng bili. Itong posisyon ng direktor. Ibinigay lang din ng ganoon-ganoon. Nakakainggit talaga kami. Itong si Shailan. Talagang isang malaking tanga. Dati parang alipin siya. Ngayon pati ang kumpanya. Handa siyang ipaubaya sa iba. Si Shilan ang tanga. Para kay Meng Cheng'an, buong puso siya. Nagbigay ng lahat. Pero sa huli, ang lahat ng peyang ito, hindi ba't ako lang ang gumastos? Emmy, ang sarap palaga sa pakiramdam. At Yunru, sabihin mo naman sa amin, ang sikreto mo, paano mo napapaikot ang isang ganoong na maging buong puso sa'yo? Na, Buong puso. Huwag kang ngang magbiro. Ako naman, gusto ko lang, ang kaunting pera niya. Para lang masuportahan niya, ang anak na walang dugong, koneksyon sa kanya. Kaya pala. Shilan, hindi mo siguro, iniisip na dahil, narinig mo ang sikreto ko. May magagawa ka, na, di ba? ang kumpanyang ito ay may bago ng may-ari. Bakit ka nandito? Shailan, alam ko, inapangarap mo, na umalis ako, kay Meng Cheng'an. Apag ako lang, ang kusang umalis, magre-resign at alis dito. Saka mo lang mababalik ang puso niya, di ba? Gusto mo akong umalis? Pwede naman. Bayaran mo ako. Ganito na lang, yung villa sa city center na nagkakahalaga ng 2 bilyong yuan. Ilipat mo sa pangalan ko. Ay, at saka, yung mga mamahaling kotse na tulad ng Lamborghini, dagdagan mo pa ng ilan para sa akin. May iba pa? At saka ang kumpanya. Hindi naman ako humihingi ng marami. 20% ng shares. At taon-taon, bigyan mo ako ng hindi bababasa. 5 milyong dividendo. Sige, tuloy mo. Sa ngayon, yan lang yata. Ang iba pa. Kapag naisip ko, sasabihin ko sa'yo mamaya. Ay, nga pala. Mas mabuti kung ngayong gabi ka na. Magbigay ng sagot. Kung hindi, kung magbago ang isip ko, at ayaw ko nang umalis. Baka, sa buong buhay mo, hindi ka natitingnan pa, ni Cheng'an. ma'am. Naintindihan ko. Shailan, ang laki ng puso mo. Para lang maging sunod-sunuran kay Meng Cheng'an. Lahat handa mong ibigay. At Yunru, dapat maging kasing galing mo ang mga babae. Kailangan maging mahusay. Nga, Hoy! Ipahayag nyo. Si Director Yunru ay tinanggal na sa trabaho. boss. Sa wakas, natauhan ka na. Ang babaeng yan si Yunru, grabe. Masamang babae talaga. Para lang umangat. Gumagawa ng kung ano-anong pandilin lang. Kung papayagan siyang makapasok sa pangunahing posisyon ng kumpanya, ano na lang ang mangyayari? Kaya niyang guluhin ang lahat. Shilan, ano nang ibig mong sabihin?
Makinig ka sa akin. Ngayon, si Cheng An ang malaking boss ng kumpanya. Sino ka ba para mag-utos? Bakit mo ako sisipain? Bukod pa rito, si Meng Cheng An ang patay na patay sa akin. Hindi ako ang humahabol sa kanya. Ikaw mismo, ang hindi makapagpanatili sa puso ni Cheng An. Hindi mo naman siguro masisisi. Ang sobrang ganda ko, di ba? Inapayuhan kitang. Pag-isipan mo ng mabuti. Kung hindi ako, kusang alis. Hindi mo kailanman makukuha ang pagmamahal ni Cheng An sa buong buhay mo. Napag-isipan ko na ng mabuti. Gusto mo man o hindi. Hindi ko hahayaang ang isang walang kakayahan, walang karanasan, at walang silbi. Ang taong umangat lang sa katawan. Manatili sa kumpanya ko, para sirain ito. Ngayon, pwede ka nang lumayas. Meng Chengan, ang tunay mong pag-ibig ay isang babaeng tulad niya. Bagay na bagay nga kayo. Shailan, maghintay ka lang. Talagang, si Boss Shi talaga yan. Hindi lang siya nagpapakita ng lakas. Pero kapag kumilos, nakakagulat talaga. Si Yunru na yan na may koneksyon. Walang kakayahan. Pero agad na umangat sa amin. Hindi rin ako sang-ayon. Gusto pa kaming bigyan ng problema. Pero siya mismo, Kakapasok lang, sinibak na agad. Sa tingin ko, pag kumalat to, sino pa ang kukuha sa kanya? Manahimik kayong lahat. Ano bang problema ni Shilan? Wala ba siyang paggalang? Pinaghihintay niya ang lahat. Hindi pa naman oras ng meeting. Bakit ka nagmamadali? Kahit asawa ako ni Shilan. Pero ang ganitong pagtrato niya sa kumpanya, ang ugali niyang walang respeto sa mga direktor, hindi na namin masikmura. Dahil wala siyang pakialam. Huwag na natin siyang hintayin. Meng Cheng-an, irmahan mo na ang papel para sa C. Naghihintay na kami sa pagdating ang bagong boss. Meng Cheng-an. Meng Cheng-an. Si Shailan, sa harap ng mga empleyado, tinanggal niya ako at pinahiya pa ako. Shilan, ang lakas ng loob mo. Hanggang ngayon, nagmamalaki ka pa rin sa kumpanya. Yun raw. Huwag kang mag-alala. Ngayon, ipaghihiganti kita. Ngayon, palalayasin ko siya sa kumpanya. ano mo naman ako palayasin? Shailan, sa wakas, dumating ka na. Alam mo na bang may problema ka? Pumunta ka rito, nagkapanggap na kawawa, nagmamakaawa. Huwag mong isipin, nasa pagyuko, at paghingi ng tawad, madali kitang mapapatawad. Tama. Hindi ba kanina lang ang yabang mo? Ngayon, sa harap ni Cheng-en, kahit anong pagpapanggap mo, wala nang silbi. Anong ugali yan? Si Rao Rao ay ang direktor na personal kong hinirang bilang C. Paano mo nagawang lampasan ako at basta na lang siyang tanggalin? Hindi mo ba sinseryoso ang utos ko? Anong utos mo? Hindi ka pa nga nakakaupo. Atat na atat ka na. Abusuhin ang kapangyarihan mo. Inilagay mo si Yun Rao sa posisyon ng direktor. Karapat dapat ba siya? Ikaw. Anong ibig mong sabihin? Shailan, inapaalalahanan kita. Dahil sa iyo, para mapatawad ako. Kusang loob, na inilipa, ang pagmamay-ari ng kumpanya sa akin. Anong utos yan? Hindi ka pa nga nakakaupo. Atat na atat ka na. Abusuhin ang kapangyarihan mo. Inilagay mo pa si Yun Rao sa posisyon ng direktor. Karapat dapat ba siya? Ikaw. Anong ibig mong sabihin? Shilan, inapaalalahanan kita. Ikaw ang nagmamakaawa para mapatawad ako. At kusa mong inilipat ang pagmamay-ari ng kumpanya sa akin. Ngayon, ito ang teritoryo ko. Lahat ng tao
dito ay kailangang sumunod sa akin. Anong karapatan mo na magdikta sa kumpanya? Shilan. Ngayon, kahit lumuhod ka pa at humingi ng tawad, huli na ang lahat. Dahil ako, si Meng Cheng'an, ay ayaw sa mga empleyadong hindi sumusunod. Pareho. Shilan. Ito ang kontrata ng pagkatapos. Umalis ka na. Meng Cheng'an. Sa wakas, ipinakita mo na ang tunay mong kulay. Shilan. Dapat ka nang bumaba sa pwesto. Ako ang tunay na may-ari dito. Meng Cheng'an. Dati, wala ka ngang makain. Si Boss Shi ang tumulong sa kanya, kaya siya nagkaroon ng posisyon ngayon. Meng Cheng'an. Ako ang nagbigay sa iyong kapangyarihan at posisyon mo ngayon. Gusto mo ako alisin? Hindi mo ba naisip na wala kang utang na loob? Shilan, kung hindi dahil sa akin na nagtiis sa loob ng ilang taon, ang kumpanya ay matagal nang bumagsak. Shilan, dapat lang siyang paalisin. Dapat lang. Paano naman ang isang babaeng may bahay na tulad niya ay patuloy na mangibabaw sa atin? Tama. Shilan, huwag ka nang maggaloko. Gusto mo lang gamitin ang ganitong palusot para makuha ang atensyon ko lang. Pirmaan mo tong kontrata, tapos umalis ka na sa kumpanya. Ganun ba? Baka nagkamali kang isip. Hindi ko naman sinabi na ako si Shilan ay ibigay ang kumpanya sa'yo. Shilan, huwag kang magpakaarte. Para lang akong pasayahin. Sa harap ko, pirmaan mo tong kontrata ng paglilipat. Ngayon, ako na ang may hawak ng kumpanya. Ganun ba? Kung ganun, tingnan mo ng mabuti. Tong, Deed of Transfer of Corporate Ownership. Talaga, ay valid ba o hindi? Ang kumpanya ay sa'yo ba talaga? Kulang ng isang guhit dito. Boss Shi. Gumising ka na rin sa wakas. Sa lahat ng panahon, buong puso mo sa kanya. Pero siya naman, lagi mo akong sinusuway. Ngayon, lalo ka pang nagmamalabis. Ano ka ba? May kalapatan ka bang magsalita dito? Ikaw, Shilan, ginagamit mo na naman ang ganitong gimmick. Nagkapa-baby ka para makuha ang atensyon ko. Sinasabi ko sa'yo, ang ganitong paraan, hindi lang walang silbi, kundi lalo lang nitong pinapataas ang pagkamuhi ko sa'yo. Ngayon, inuutusan kitang pirmahan mo ang kontratang ito. Magkunwari ka. Sige, magkunwari ka pa. Kung matapang ka, sige, magmatigas ka pa. Baka mamaya, lumuhod ka sa akin at humingi ng tawad. Cheng'an, pakiramdam ko medyo kakaiba siya ngayon. Hindi kaya, nag-inarte lang siya. Ang aso. Darating din ang panahon na iwagayway ang bunto. Shilan, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Pumili kang lumuhod at mag-sorry sa akin. Pwede pa kitang patawarin, pero kung magmamatigas ka pa rin, huwag ka nang umasa na patatawarin pa kita. Ginang Shi, huwag kang magpadalos-dalos. hindi siya. Kailanman naging apat sa'yo. Akin na ang kumpanya ngayon. Shilan, kung ngayon ka, luluhod at magsosorry sa akin,
Pwede pa tayong mag-usap. Bibilang ako ng 3. 3. 2. Alam ko na talaga, nababalik ka para magmakaawa sa akin. Tama yan. Ang mga babae, dapat marunong, magpakumbaba. Tingnan mo. Kung lumambot ang puso ni Cheng-an, baka bigyan ka pa niya ng isang lumang bahay. Ginang Shi, huwag mong kalimutan. Paano kanya dati? Tinatrato? Akala ko pa naman, ang tigas-tigas ng ulo mo. Pero hindi ba, lumapit ka pa rin para magmakaawa sa akin. Sige na. Sa harap ng mga direktor, pasayahin mo ako. Kung hindi, wala akong magandang sasabihin. Meng Cheng-an, kung wala ako, ano ka ba? Ikaw, Shilan, anong sinabi mo? Ang lakas ng loob mo. Naglakas loob ka pang saktan ako. Boss Meng, huwag kang manakit. Siya ang sasaktan ko. Siya ay isa lamang, sunod-sunuran, sa tabi ko. Anong karapatan niya na magpakita ng masamang mukha sa akin? Huwag kang sumobra. Kahit ano pa man. Hindi ka dapat manakit. Sino ka ba para? Akialaman ako. Ha? Gusto mo siyang samahan? Umalis ka sa kumpanya. Eko, tama na. Si Cheng-an ang magtuturo sa babaeng walang alam. Bakit ka nakikisali? Shailan, ikaw na isang may bahay. Hindi mo siguro iniisip na may gusto sa mga gamit mo, di ba? kung ayaw mo, huwag mong gastusin ang pera ni Boss Shi. Umalis ka sa kumpanya ni Boss Shi. Sino ang gumastos ng pera niya? Hindi ka gumastos. Kung hindi ako nagkakamali. Ang channel na suot mo, at ang mamahaling bag sa kamay mo. Hindi ba't siya ang umaasa sa pera ng asawa, at ginamit ang card ni Boss Shi para bilhin yan? Hindi ka gumastos. Kung hindi ako nagkakamali. Ang channel na suot mo, at ang mamahaling bag sa kamay mo. Hindi ba't siya ang umaasa sa pera ng asawa, at ginamit ang card ni Boss Shi para bilhin yan? Manahimik ka. Anong pinagsasabi mo? Kahit gumastos ako ng pera niya, kusa niya yung ibinigay. Saka, ang makagastos ako ng pera niya, iyon ang swerte niya. Kayo, Tama na. Ang nakaraan, hindi ko nahahabulin. Nandito ako ngayon para sabihin. sapat na. Shailan, kahit gaano ka pa katigas, hindi ba't ginawa mo pa rin ang lahat para pasayahin ako? Dahil lahat ng ginawa mo ay para lang sa akin. Hindi mo dapat ako niloko at nakipag-away sa akin. Kung paatawarin kita, depende yan sa mood ko. Meng Cheng-an, wala ka talagang kaunting kahiyan. Nandito ako ngayon para makipag-divorce sa'yo. Ikaw, mangamkam lahat ng ari-arian. Makikipag-divorce ka sa akin. Pirmahan mo na. Shailan, ang galing mo talagang gumamit ng paraan. Hindi ko inakala na ganyan ka kababa at walang hiya. Ako ang walang hiya? Hindi ba, alam mo naman, na ako ang bagong C ngayon. Nandito ka pa rin, niloko mo ako, sa harap ng napakaraming tao, nakipaghiwalay ka sa akin. Nagkapa-baby ka, para lang pilitin akong sumunod, di ba? Shailan, sasabihin ko sa'yo, ang pagkapa-baby mo, wag mong sobrahan. Nagpapabebe ako para pilitin kang sumunod? Ang yaman naman, imahinasyon mo. Shailan. Ngayon bukod sa may, kapangyarihan kang kakutin ako. Ano pa ang kaya mong gawin? Ngayon, sa puntong ito, kapag pinirmahan ko ang kasunduang ito, agad itong magiging legal. Sa oras na yon, wala ka nang pagkakataong balikan ako. Ngayon, pirmahan mo ang Deed of Transfer of Corporate Ownership na ito. Pagkatapos, lumuhod ka sa harap ko at humingi ka ng tawad. Kung hindi, huwag kang umasang patatawarin kita. Meng Cheng-an, binigyan ba kita ng mukha? Meng Cheng-an, binigyan ba kita ng mukha? Para makalimutan mo kung sino ang amo? Dati pinaghirapan ko, asayahin ka. Pero ngayon hindi na, dahil gising na ako. Ako bilang isang may-aring malaking kumpanya na may ganoong kapangyarihan. Bakit ko pa kailangang magpakamatay sa isang tulad mo? Shailan, desidido ka talagang kontrahin ako, ano? Akala mo ba dahil may pera ka, kaya mo na akong pilitin? Sasabihin ko sa'yo, kahit maghiwalay tayo, ang ari-arian mo, makukuha ko pa rin ang kalahati.
Saj, kalahati kung kalahati. Ito ang listahan ng mga ari-arian natin bilang mag-asawa. Ang kabuuang ari-arian natin ay 20 pesos at 36 sentimos. Kapag hinati, tayo ay makakakuhang 0 pesos at 18 sentimos bawat isa. Bakit ang liit ng ating kinagsamang ay Aryan? Ikaw ang naglipat ng ay Aryan. May ebidensya ka ba? At sino sa atin ang naglipat ng ari-arian habang kasal? Hindi ba ikaw ang mas nakakaalam? Shilan, ang kuso mo. Ang lalim naman. Kung ganoon, dapat ang bahay na yan ay kay Cheng-an. Hindi ako papayag. Ang bahay na yan ay pamanat ng aking ama. Kung ipipilit nyo, magkita na lang tayo sa korte. Kahit ano, nailipat ko na ang lahat ng ari-arian. Ang perang yan ay sapat na para makabili ng 12 ng bahay. Masama kung abot ta sa korte. Seg, Shaylan, dahil sa ating pinagsamahan bilang mag-asawa, ibibigay ko na sa iyo ang bahay. Hoy, may natanggap kaming report. Ginoong Meng Cheng-an, ang iyong bank account sa ibang bansa ay naglalaman ng malaking halaga ng iligal na ari-arian. Lahat ay nakumbiska na. Wala na ang lahat ng pera ko. Shilan, ikaw ang nagplano nito sa akin. Ang lahat ng pinaghiyapan ko ay nawala na lang. Huwag kang masyadong pesimista. Naalala ko, may lumang bahay pa si Yunro. Bakit hindi mo na lang ibenta agad para magkapera? Ang bayad sa down payment sa syudad. At para suportahan ang pamilya ni Cheng-an. Sapat na siguro yan. Ako. Hindi ba tunay na pag-ibig ang sa inyo? Handa siyang ibigay. Ang ari-arian niya sa inyong kasal para sa'yo. Ikaw ba? Hindi mo kayang magsakripisyo. Para sa kanya? Raw. Ako. Alam ko na. Sigurado akong hindi ka makahanap. Ang tamang real estate agent. Tama ba? Expert ako dyan. Tutulungan kitang kumonekta. Sisiguraduhin kong mailipat ang titulo ngayon. Hindi. Hello? Real estate agent ba to? May bahay akong ibebenta. Hindi. Naintindihan ko na. Hindi lang pala bahay ang ibebenta mo. Pati kotse ang mga magulang mo. Ay, benta mo rin. Ang ganda naman ng pag-ibig nyo. Bahay at kotse. Lahat ibebenta. Shilan, anong kapatan mo? Ibinebenta niya ang bahay ko. Nakita mo na ba? Yan ang iyong. Pinaglaban ng husto. Ang iyong tunay na pag-ibig. Matamis ang dila, masama ang loob. Isang tunay na pag-ibig na sarili lang ang iniisip. Yun raw, lahat ng mayroon ka ngayon ay galing sa akin. Hindi mo ba kayang magsakripisyo para sa akin, ha? Bakit ako magsasakripisyo para sa'yo? Kung hindi lang dahil sa pera mo na isang malaking tanga at handang tulungan akong palakihin ang anak ng iba. Sa tingin mo papansinin kita. Anong sinasabi mo? Hindi ko. Sariling anak yon. Ano pa ba? Ngayon, wala ka ng anuman. Sino pa ang magmamalasakit sa'yo? Si Shilan lang na tanga, ang handang ibigay, ang lahat para sa'yo. Shilan. Asawa ko, nagkamali ako. Hindi ko dapat tinagtaksilan ka. Tingnan mo, tayo ay nagmahalan ng ganoon dati. Gusto mo lang naman gumawa ng eksena, di ba? Tingnan mo, nakaluhod na ako. Atawarin mo na ako, no? Bitawan mo ako. Atawarin kita? Nung ang anak natin ay nasa panganibang buhay. Asama mo ang kabit mo. Sa loob ng kasal, ginamit mo ang pangalan nating mag-asawa. Ara ilipat ang ating ari-arian. Nung nakaangat ka na, agad-agad mong itinaguyod ang kabit mo at itinapon ako. Ngayon, hihingi kang tawad? Masyado kang nag-iisip mong maganda. Asawa ko. Maniwala ka sa akin. Maniwala ka. Si Yunro ang nagtulak sa akin. Gawin ito. Ingalit siya sa masayang pamilya natin. Kaya niya tayo pinaghiwalay. Asawa ko, hindi na ulit yan. Umalis ka. Meng Cheng-an, papatayin kita. Anak, bangon na. Pakinggan mo si mama. Inalayas tayo sa bahay. Nawala lahat ng gamit natin. Anong gagawin natin? Kausapin mo naman ako. Anak, dahil sa tagal na nating inagsamahan, bigyan mo kami ng isang pagkakataon. Pwede ba? Siya yan, siya lahat. Siya ang babaeng yan. Siya ang umaki sa anak ko. Pangako, anak, ang anak ko ay magiging mabuti sa'yo. Tama na. Mag-away kayo sa labas.
Sa labas kayo mag-away. Security! Alayasin niyo ang mga walang kwentang taong yan. Sa labas, Huwag. Huwag. Lanlan, isang beses lang. Lanlan, nagkamali ako. Patawarin mo ako. mula ngayon, o protektahan ko, ang lahat ng akin. Hindi ko nahahayaan na may sinuman ang makialam.